Sinabi nga po ni DILG Secretary na dapat buhayin ang mga mahuhuli na sangkot sa illegal na droga. At higit sa lahat, huwag papatayin. Sa mga pulis, wala kayong papatayin na mali. Ang buhay ay sagrado. Pero ang nakakapagduda dito mga kaibigan, yung panahon ni dating Pangulong Duterte na mga inaresto, lahat pinatay. Mga kaibigan, isang mapagpalang gabi po sa atin lahat. Una sa lahat, alam mo, kahapon po nagkaroon ng launching ang ating Department of Interior and Local Government. Sa pamumuno po yan ni DILG Secretary Benhur Abalos, na kung saan yung activity po kahapon inilunsad against po sa kampanya laban sa droga. Kasama po dyan ang Philippine National Police sa pamumuno po ni PNP Chief Romel Francisco Marbel, at syempre katuwang din po ng programang yan sa pamumuno po ng ating kasalukuyan National Capital Region Police Office ni Police Major General Jose Melencio Nartatis Jr. na kung saan nga po, sinabi nga po ni DILG Secretary na dapat buhayin ang mga mahuhuli na sangkot sa illegal na droga. At higit sa lahat, huwag papatayin. Alam niyo, napakaganda ng mga sinabi ni DILG Secretary Abalos sa programa pong na inilunsad kahapon. Unang-una, pumukaw sa aking isipan, hindi naman po sa inyo makakaikila na ako po ay isa sa mga dating defender ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na kung saan nung panahon ni dating Pangulong Duterte, tahasang sinasabi niya na patayin ang mga sangkot sa illegal na droga. Hindi lang natin alam kung sangkot nga ba talaga sa droga ang lahat ng mga naging biktima ng patayan or mga nadawit doon. Ito pong nakakatuwa. Kaya naman pala na maging buhay ang mga mahuhuli na hindi dinadaan sa pagpatay o pag-judicial killing. Bakit ito nangyari nung dating pamumuno ni dating Pangulong Duterte? At marami akong gustong sabihin o tanungin. Yung mga adik dito ba, patay na lahat? Kasi po ang utos ko kay Secretary Duque na pag ang nagsaksakan, nagbarilan, puro adik, huwag nang tanggapin. Tapon mo na lang dyan sa daan. PNP at DILG inilunsad ang BIDA program Buhay Ingatan, Drogay Ayawan. Inilunsad nito lamang Agosto 3, 2024 ng PNP at DILG ang BIDA Buhay Ingatan, Drogay Ayawan program laban sa problema ng droga sa bansa. Pinangunahan ni DILG Secretary Benhur Abalos at ni PNP Chief General Romel Francisco Marbel ang paglulunsad nito sa iba-ibang rehiyon sa ating bansa. Ito ang makabagong approaching or kampanya ng ating gobyerno laban sa droga, dahil layon nito na lahat ay mapa-suspect man o biktima, dahil ika nga ni DILG Secretary Abalos, ang buhay ay sagrado. Taliwas ito sa naging kampanya noong nakaraan administrasyon ni dating Pangulong Duterte na tinatawag na tukhang, kung saan binigyan ng digong ng kapangyarihan ng mga kapulisan na patayin ang mga masasangkot sa droga. Marami ang natakot noon sa mga pulis. Naging madugo ang kampanyang ito at maraming batikos. Isa na sa mga batikos nito ay mga inosenteng nadamay lamang, mga nabintangan, mapaghinalaan o mga biktima na naging sacrifice goat lamang ng PNP. Basta na lamang sila noon may maipresentang suspect na kanilang mahuhuli o mapapatay.
mabigyan lamang ng datos na epektibo ang kanilang programa. Isa din, batikos dito ay ang puro small-time players lamang ang kanilang hinuhuli o pinapatay. Ang mga malalaking isda o big-time drug dealer ay hindi nila mahuli-huli. Kaya kawawa lang noong ang mga user at pusher. Patunay lang na hindi naging maganda ang kampanya noon ni Digong. Ang ongoing na kaso nila sa ICC o International Criminal Court kung saan sangkot din ang PNP chief niya noon na gayon ay isang senador na si General Bato Ronald de la Rosa. Kabaliktaran ang bida programa ngayon ng ating gobyerno kung saan may mga respeto at pagmamahalaga sa buhay ng tao. Layon nito na proteksyonan ang buhay ng bawat isa maging sa suspek dahil sabi nga ni Secretary Abalos ay may posibilidad pa rin na maging o mapagbago natin ang mga buhay o gawi na ng mga nalulung sa droga. May pagkakataon sila na tahakin ang tamang landas. Ang tangi lang dapat gawin ay sila ay ikulong. Hindi kailangan patayin dahil tulad natin, sila ay tao din. May pamilya, anak, kapatid, magulang na nagmamahal at nagmamalasakit din sa kanila. Walang sinuman ang pwedeng kumuha ng buhay nila, lalo na kapulisan. Kaya maganda ang programang ito sapagkat mababalik nito ang tiwala ng taong bayan sa ating kapulisan, mawawala na ang sistema o takot ng mga tao sa mga kapulis at magtitiwala sila sa mga ito. Dahil ang mga programa ay kampanyang naaayon sa batas ng Pilipinas sa mandato ng kapulisan at ng ating inosente bilang tao. Sa mga pulis, wala kayong papatayin na mali. Ang buhay ay sagrado. At naniniwala ako dito, hindi ako titigil dito. At hindi ako titigil hanggat magtagumpay ang buhay ingatan, droga ayawan dito sa kampanya natin sa Pilipinas. Successful kami sa pulis sa barangay. Naglagay kami ng pulis doon. Doon na natulog, doon kumain, doon bumarkada. Nakilala ng pulis kung sino yung mga manginginom, kung sino yung mga makukulit, kung sino yung mga malilikot, kung sino si Marites Lastimosa. Kilala niyo ba yun? Si Marites Lastimosa? Marites, Mari anong chismis? Ha? Lastimosa, lalaking chismoso. So kilala nila lahat yun, umiikot silang ganon. In short, dahil nakilala nila, nalaman pa nila yung pangangailangan ng barangay. Nung nalaman nila, tinulungan nila, I think, ang problema rin yung birth certificate. No? Nung naging kaibigan nila, maniwala kayo, ang criminal rate bumaba at ang drug addiction at ang mga pushers halos nawala sa barangay na yun. Yan po ang nangyari sa Muntinlupa at yan ngayon ang i-duplicate natin sa Metro Manila. After this, nausap ko si Chief Mabin, we could go to the Visayas, to the Mindanao. So my dear friends, yan ang sinasabi kong supply side. Manguhuli ang police, hanggang barangay, andyan tayo, we will make sure na andyan ang panguhuli. Ngunit, meron din naman apel ang pamilya, ang simbahan, ang eskwelahan, ang komunidad. Ito yung demand side. Yung narinig natin kanina na nagsalita, na dalawa, maraming salamat. No, mga pastor, ano ko si pastor, kababata ko ito eh. Yun naman, ito yung preventive approach na huwag nang maging adik pa ang ating mga anak at yung na biktima. Sana naman mapabago natin. Yun naman ang papel natin. Demand side and supply side. Ito ang bida program. Mahirap ito. Alam niyo, may isang ugali ako hindi ko maalis sa sarili ko. Once sinimulan ko ang isang bagay, mas kahirap ito,
At naniniwala ako dito, hindi ako titigil dito. At hindi ako titigil hanggat magtagumpay ang buhay ingatan, droga at ayawan dito sa kampanya natin sa buong Pilipinas. Ito lang ang iiwan ko sa inyo. Ang ating gagawing kampanya ay isang kampanya maluwang sa konsensya ng bawat Pilipino. Ito'y naayon sa batas, naayon sa sinumpaan natin bilang mga public officials, naayon sa konstitusyon, at higit sa lahat, naayon sa ating konsensya. Sa mga pulis, wala kayong papatayin na mali. Ang buhay ay sagrado. Gagawin natin lahat ito na with this in mind, na talagang lahat ay legal. Dahil nga ang buhay ay iniingatan. Kung gusto natin parusahan, may batas tayo. Sundin natin ang batas. Malinaw. Life imprisonment, pakulong natin. Kaya tayo nagtitipon ngayon. Mga barangay, mga pulis. Pumunta tayo sa baba. Lahat na nagtutulak, hulihin ninyo. Punuin natin. Kasama nyo, nasa likod nyo, DILG. Nasa likod nyo, si Chief Martin. Nasa likod nyo, ang Presidente. Hulihin natin, gawin natin, pero pangako mo sa akin. Huwag kayong papatay ng illegal. Huwag na huwag. Gusto kong lahat tayo, karamihan sa atin ay mga magulang. Gusto kong lumaki ang ating anak na nirespeto tayo at ginagalang tayo at minamahal tayo. Maging ehemplo tayo, hindi lamang sa ating mga kapwa, bantay, lingkod bayan, hindi lamang sa ating pamilya, higit sa lahat, sa ating komunidad. My dear friends, alam kong mahirap ito. People will be asking for so much. But let's make sure there will be no shortcuts. Let's make sure we will work effectively within the bounds of law, within the bounds of the oath that we have taken. Sa inyong lahat, magtulungan po tayo rito. Yung ginagawa natin ngayong araw na ito ay gagawin natin sa buong Pilipinas. Mabuhay kayo, mabuhay ang buhay ingatan, droga at ayawan, mabuhay ang Philippine National Police, mabuhay ang mga barangay ng Pilipinas. Dito mo makikita ang sincero pinapakita ng Marcos administration, mga kaibigan, na kung saan malinaw ang order ni DILG Secretary Benor Abalos sa ating mga kapulisan na kailangan buhayin ang mga sangkot sa illegal na droga, hanggat maaari huwag patayin at ikulong. Kaya naman palang gawin ito ng isang gobyerno na matuwid. Ngayon ito mga kaibigan, yung sinasabi nilang walang ginagawa ang Marcos administration, nung mulang naupo ang administrasyon ni Pangulong Marcos, ilang tonelada ang nahuli. May nahuli tayong mga droga dyan sa Batangas na bilyon ang halaga. Pero makikita nyo, buhay ang mga suspek, buhay ang mga ibang sangkot sa illegal na droga, bihirang napatay. Kasi nga gusto ng gobyerno ngayon at ng liderato ng PNP na maging mapanagot at maging ligtas ang mamamayan. Kriminal ka man, basta kayo sumukot, nahuli ka ng maayos kang sumusuko, bubuhayin ka. Pero ang nakakapagduda dito mga kaibigan, yung panahon ni dating Pangulong Duterte na mga inaresto, lahat pinatay. At ang nakakatawa pa rito mga kaibigan, totoo bang sangkot sa illegal na droga yung mga pinaguhuli ng araw? O sadyang idinawit lamang para may accomplishment? Kita nyo naman yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na sasagutin niya kung ano man ang kaso. Kaya nga ngayon, namumroblema sila sa International Court or sa ICC dahil nga alam nila na mali ang ginawa ng past administration. Labag sa karapatan pantao. Kaya sa pamumuno ni DILG Secretary at 10 ng mga kapulisan, keep up the good work sa inyo. Sana nga po mahuli natin ng buhay
ang lahat ng mga sangkot sa illegal na droga. Yan ang tama.